Dear Servant of God, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Paulo. Ako po ay isang simpleng empleyado na araw-araw ay pumapasok sa opisina, gumigising ng maaga, sumasakay ng jeep, at nakikipagsiksikan sa MRT. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko po ay mas lalo akong napapagod hindi lamang sa katawan kundi pati sa aking isipan at puso. Noong una po, masaya ako sa trabaho. Mayroon akong pangarap, mayroon akong sigla. Pero habang tumatagal, naramdaman ko na parang wala nang saysay ang lahat. Ang bawat araw ay paulit-ulit, pareho lang ang ginagawa. Parang robot na sumusunod lang sa routine. Ang mga report na ginagawa ko ay nagiging walang kahulugan. Ang mga tawag na sinasagot ko ay parang walang katapusan. Ang overtime ay naging normal na lang, at kahit sahod ay parang hindi na rin sapat para sa lahat ng gastusin. Dumating po sa punto na kahit bago pa magsimula ang araw, pagod na agad ang pakiramdam ko. Pagpasok ko sa opisina, wala na akong gana. Kahit anong pilit ko nang umiti, sa loob-loob ko ay parang wala akong lakas. Kapag nakikita ko ang mga katrabaho kong masigla, nagtatanong ako sa sarili ko, ano bang mali sa akin? Bakit sila parang may energy pa, samantalang ako, wala na? Minsan po, habang nakatingin ako sa computer, tinanong ko ang sarili ko, ito na ba ang buhay ko? Hanggang dito na lang ba? Puro trabaho, pagod, at stress. Sa totoo lang, parang wala na akong direksyon. Nawawala na ang joy ko sa ginagawa ko. Nawawala na rin ang tiwala ko sa sarili. At higit sa lahat, parang nawawala na rin ako sa presensya ng Diyos. Oo, nagdadasal ako. Oo, umaaten pa rin ako sa simbahan. Pero deep inside, parang lumalayo ako. Hindi ko na maramdaman ang init ng dati kong pananampalataya. Kapag nagbabasa ako ng Bible, parang walang tumatagos. Kapag nagdadasal ako, parang walang sumasagot. Servant of God, aminado po ako na pagod ako. Burnout na burnout, nawawala na ako ng gana sa buhay at sa trabaho. At natatakot ako na baka tuluyan na akong sumuko. Humihingi po ako ng payo, ano kaya ang dapat kong gawin? Lubos na gumagalang. Paulo, sagot ni Servant of God. Mahal kong Paulo, una sa lahat, maraming salamat sa iyong katapatan. Hindi lahat ay kayang umamin na sila ay burn out, at halos sumuko na. Ang pag-amin na ikaw ay mahina ay hindi tanda ng pagkatalo, ito ay tanda na ikaw ay tao na nangangailangan ng tulong ng Diyos. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 12:9, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Sa mismong kahinaan natin, doon nagiging malinaw ang lakas ng Diyos. Alam mo, Paulo, normal ang maramdaman na napapagod sa trabaho. Tama, ang tawag dyan ay burnout, kapag ang katawan, isip, at damdamin ay nauubos dahil sa patong-patong na pressure at routine. Pero gusto kong ipaalala sa iyo, ang trabaho mo ay hindi walang kabuluhan. Ang bawat pawis, bawat report, bawat effort na ginagawa mo, hindi yan sayang sa mata ng Diyos. Sabi sa Colossians 23 minuto pasado alas 3, at anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Ang ibig sabihin, Paulo, kahit parang walang pumapansin o walang nag-a-appreciate, kapag ginagawa mo ito para sa Diyos, may saysay ang lahat. Hindi trabaho ang magbibigay ng tunay na kabuluhan sa buhay mo, kundi ang Diyos na nagbigay ng buhay mo. Minsan, hinahayaan ng Panginoon na maranasan natin ang burnout para matutunan nating hindi sa sariling lakas tayo aasa. Hindi sa career, hindi sa sahod, kundi sa Kanya lamang. Isipin mo si Elijah, ang propeta. Siya rin ay nakaranas ng matinding pagod at discouragement. Sa 1 Kings 19:4, umupo siya sa ilalim ng punong kahoy at sinabi, It is enough, now, O Lord, take away my life. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Pinahinga siya, pinakain, at binigyan muli ng bagong sigla. Ganyan din ang gagawin ng Diyos sa iyo, Paulo. Mga hakbang na pwede mong gawin. 1. Huminga at magpahinga. Hindi ka robot, Paulo. Kailangan mong i-recognize na may limitasyon ka. Ang Diyos mismo ay nagtakda ng Sabbath bilang araw ng pahinga, hindi lang para sumamba, kundi para ipaalala na hindi tayo ginawa para magtrabaho lang. 2. Lumapit muli sa Diyos ng may buong puso. Hindi sapat ang ritual na pagdarasal o pagbabasa ng Bible kung wala ang puso. Subukan mong mag-pray ng tapat, Lord, pagod na ako. Wala na akong gana, bigyan mo ako ng bagong sigla. Minsan, simple lang ang kailangan, isang tapat na pag-iyak sa Diyos. 3. Maghanap ng dahilan kung bakit ka nagtatrabaho. Hindi lang para sa sahod. Maaring para sa pamilya,
para sa testimony mo, at higit sa lahat, para sa kaluwalhatian ng Diyos. 4. Magpasalamat sa maliliit na bagay. Burnout ay madalas resulta ng pagkakalimot magpasalamat. Simulan mong pahalagahan ang maliliit, ang hininga mo, ang pamilya mo, ang kaunting lakas na meron ka. 5. Alalahanin na ikaw ay may halaga hindi dahil sa trabaho, kundi dahil anak ka ng Diyos. Ang identity mo ay hindi nakabase sa career o productivity mo. Ang identity mo ay nasa pagiging anak ng hari ng mga hari. Pangwakas na payo, Paulo, hindi ka nag-iisa. Ang pakiramdam na pagod at walang gana ay totoo at normal. Pero huwag mong hayaang kainin ka nito. Sa bawat araw na papasok ka sa trabaho, isipin mo, hindi lang ito para sa sahod, ito ay para kay Lord. Kapag inilapit mo sa Diyos ang lahat, makakakita ka ng bagong sigla, bagong direksyon, at bagong dahilan para ipagpatuloy ang laban. Kapatid, ikaw ay mahal ng Diyos. At sa Kanya, hindi kailanman sayang ang iyong pagod. 1 Corinthians 15:58, Your labor is not in vain to the Lord, just keep on, and serve the Lord and people with gladness, and see the comfort miracle of God. Nagpapasalamat at nagmamahal, servant of God.